Real talk tayo mga mi. So ito, doon sa mga nag-iisip na mapera daw kami, sana alam ko na may pera kami. Buti kayo alam nyo, charot. What? Araw-araw nga ako titinda. Kung mapera kami, hindi ako magtsatsaga. Kaya nga pinasok ko pati itong pagbablog dahil nagbabaka sakali ako na ito nga isa sa makatulong sa amin. Nakakapagod na rin magtinda sa totoo lang. Pero wala akong choice dahil ito nga ay isa rin sa pinagkukunan ko ng source of income. Dahil nga kung hindi ako kikilos, ayan at yung asawa ko lang yung kikilos, paano na yung buhay namin? Lahat dito sa Maynila, lahat binabayaran. Nakakaipon man kami, napupunta lang sa bayad sa upa, bayad sa kuryente, lahat na expenses namin. Pati pag-a-affiliate, pinasok ko na. Nag-iisip ako kung ano pa yung ibang racket na pagkakakitaan dahil gusto ko nga matulungan yung pamilya namin at yung asawa ko dahil naawa rin ako. Ako kasi yung tipong taong ayokong makikita yung asawa ko nahihirapan. Kung alam ko naman na may paraan paano ako makakatulong sa kanya, gagawin ko. Ganito talagang buhay namin dito sa syudad. Kaya minsan sinasabi ko sa asawa ko umuwi na lang kami ng probinsya. Pero sagot niya sa akin, paano ko kayo bubuhayan sa probinsya? Wala akong alam na ibang trabaho. Hindi siya marunong mangisda, hindi rin siya marunong magsaka at hindi rin siya marunong sa palayan. Kaya sabi niya sa akin, mahihirapan daw talaga kami doon. Kaya sabi niya, unlike dito sa syudad na ganito nga, kaya niya yung trabaho dito. Simula nang hindi na nga nag-abroad yung asawa ko, sinabi ko talaga sa kanya, subukan namin maghanap buhay dito sa Pilipinas dahil napakahirap nga yung watak-watak ang pamilya. Kaya yan ang pinangako ko sa kanya, tutulungan ko siya at magtutulungan kami sa hanap buhay. Kaya pasensya na doon sa minsan may nangihiram sa akin, wala akong maipahiram o kaya may nanihingi sa akin na wala akong maibigay dahil kapos din kami, hindi nyo lang din alam.